As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Lord, we are alive in your presence. We welcome you in this place, God. Come on. When I think about your goodness, my heart is overcome. And how could I begin to thank you for everything you've done? Cause you keep on loving me, keep on loving. You cause my heart to say, oh, you make me come alive. You make me come alive again. That's why we praise you. You make me come alive again. Let's go. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, 'cause you are my breakthrough. We praise you. I praise you. I praise you. You keep on loving me, Lord. Keep on loving. Causes my heart to sing. And you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. That's why we praise you make me come alive again. Let's go. Whoa, this is the moment. Everything changes, whoa, 'cause you are my breakthrough. I praise you, I praise you. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. You are good, Lord, you are good. You are good, you are good. Lord, you're always been so good in our lives. We thank you so much, Father. Sing. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, 'cause you are my breakthrough. I praise you, I praise you. Whoa, this is the moment. Everything changes. Whoa, 'cause you are my breakthrough. I praise you, I praise you. Everybody, let's go. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh,
Pwede bang declare ulit natin? Because God has been good in our lives. Amen po ba? Amen. God has been so good. Pwede bang kantahin ulit natin? Because Lord, you are good. Because you are good. You are good. Oh, you are good. You are good. Because you are good. You are good. Because you are good. You are good. Oh, you are good. Oh, you are good. You are good. Because you are good. Once again to sing. Because you are good. You are good. Lord, you are good. You are good. Oh, you are good. Let's worship you, Lord. The Father's love. Sweet, thank you, Father. I've carried the burden too long on my own. I wasn't created to bury it alone. And I hear your invitation to let it all go. And I see it now, I'm laying it down. And I know that I need you. I've run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a searching, my soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. Oh, again and again and again and again. As God saw your condition, you saw my condition, had a plan from the start. 'Cause your son for redemption, your son for redemption, the price for my heart. I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I'll run to the Father and fall
is running to life from death. My heart has been in your sights long before my first breath. Running into your arms is running to life from death. My heart has been in your sights long before my first breath. Running into God sees you. God sees you right now. Just come back to Him. Run to Him. My heart has been in your sights long before my first breath. Running into your arms. We raise our hands up high as a sign of surrender. Lord, we will come back again. Your side long before my first breath, Lord, you saw me. So we will run again to you, God. Your arms is running to life from death, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. You pull me in, and cause I feel this rush, I feel this rush, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. You pull me in, and I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with my hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. Again and again and again and again. Oh, again and again and again and again. Oh, again and again and again and again. Come on, clap offering for our Father. So Lord, we love you and we thank your name, O God. We praise you, O Lord, we praise you. Ang buhay ng anak ng Diyos, kahanga-hanga yan. Alam mo ba, susubukan ka ng Panginoon sa maliliit na bagay bago ka bigyan ng malaking bagay. Yung katuwiran ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung salita ng Diyos, pamuhay mo. Hindi porke lahat ng iniisip mo tama ay tama. Ang tama yung sinasabi ni Lord, passionate ka. Ang buhay mo, you will become great. So wag na wag mong kukontrahin si Lord. Please welcome the Senior Pastor of Reigning Light International, Pastor Lito Peren. So this time is a very special Sunday because it is all about Father's Day. No, it is all about Father's Day. Sino yung mga tatay na nandito ngayon? Pakitaas ang kamay. Oh, congratulations sa lahat ng mga tatay na nandito ngayon. Congratulations. Siyempre sa mga lalaking single, sino naman ang gustong maging tatay? Yung mga lalaking single gustong maging tatay. Parang ayaw nyo maging tatay. Yung mga single na lalaki, sino gusto nyo maging tatay? Soon, soon, soon. Yan. So, excited because
ang gustong-gusto ng Panginoon, mag-build ng family. No, kaya tayo, tatay, no, gusto nating mag-build ng family. It is not just ordinary family, but it is godly family. No, yun po yung dinidesire natin kasi only a godly father can form a godly family. No, a godly man can form a godly family. So, ang mundong ito ay punong-puno po ng galit, punong-puno ng inis, punong-puno ng takot. Pero dapat sa mga tatay, nagmumula ang pagmamahal. No, sa mga lalaki, sino dito yung mga lalaki? Taas ang kamay, mga lalaki. Congratulations sa mga tunay na lalaki. Yung mga hindi emosyonadong lalaki. Yung lalaking nag-iisip, yung lalaking may plano, yung lalaking may direksyon. So doon tayo excited. No, doon tayo excited because our life here on earth is just a journey. So kapag naintindihan mo na ang buhay journey, wag mong sasayangin. So, gusto niyo po ba ng kwento? Kasi minsan ang mga lalaki, pagka sama-sama ang mga lalaki, nagpapamacho yan. Pero kapag kasama nila yung babae, na kanilang asawa, doon sila minsan nag-iinarte din. Yan po yun. No? Kaya mahalaga po na meron tayong mga kasama katuwang sa buhay. No? Kaya mga single na lalaki dito, mag-build kayo ng inyong family. No, maghanap kayo ng godly woman, maging godly man ka muna, then maghanap ka ng godly woman, and then magre-raise ka ng godly children, magbubuo kayo ng godly family. So that is my prayer, that is my desire. Kasi hindi lahat ng pamilya buo. At hindi lahat ng pamilyang buo naglilingkod kay Lord. No, ang pamilya natin para kay Lord. Ulitin ko ulit, ang pamilya natin para kay Lord. For me and my household, we will serve the Lord. No, for me and my house, ililigtas ka ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, you and your household will be saved. No, sino dito excited mga kasama to worship God through His Word? Just raise up your hands and we will pray. Father, thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you for your unconditional love. And Father, you helped us. You taught us how to become a man, how to become a father, O Lord. Lord, because it is not all about the concept of the world, but it is the precept, O God. It is your design, it is your word, O God. Salamat po ng marami, lalakaran po namin ito. At ito po yung aming dalangin. Mangusap ka sa amin ngayong umagang ito. Pagpalain mo po kami at maging pagpapala po ang aming buhay. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The best clap para sa Lord. Pwede na po tayong maupo. And I'm so excited to share these things. Tingnan niyo po yung verse. Gusto kong basahin sa inyo yung verse na pag-uusapan po natin ngayon in the book of Genesis, chapter 17, verse 5 and 6. No? Genesis chapter 17, verse 5 and 6. Nor shall your name any longer be Abraham. Abram, means high, exalted father, but your name shall be Abraham. I will make you exceedingly fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. So this is a wonderful promise of God to a person. And that person is none other than Abraham. And that Abraham is not any longer Abraham, but become Abraham. You know what? If God is with you, there is always a blessing in your life. There is a fruitfulness in your life. So kaya mahalaga na naiintindihan natin a father of faith. Abraham, he was a father of faith. Si Abraham, meron po siyang hopeless condition, meron siyang bad situation, but the most important thing in his life is that meron po siyang Diyos na pinaniniwalaan. So sa buhay po natin, bagamat merong hopeless situation, merong bad condition, the most important thing is not the hope, but it is not the situation, but it is God in our life. So yung po ang sitwasyon ni Abram,
si Abraham po dati ay hindi magkaanak. He was 75 years old that time when God made a promise to him. And yung kanyang asawa, matanda na rin po at saka baog. But yung sinabi ng Panginoon yun, Abraham believed and credit to him as righteousness. So napakahalaga ng mga bagay na ito and he became a friend of God. So yung mga bagay na nangyari kay Abraham, yan po yung ipinasa niya sa mga generation. Kaya mahalaga po na naiintindihan nating mabuti, God wants to work through the Father. So napakahalaga po na bilang isang tatay, meron tayong matinding responsibilidad. Number 1, kay Lord. As a father, we are accountable to God. As a father, we are accountable to God towards our wife, towards our children, towards our family. So you need to see to it that hindi tayo natatangay ng sitwasyon. Kahit na anong sitwasyon, anong kondisyon sa buhay, ang importante meron Diyos. Like Abraham, hindi magkaanak yung kanyang asawa, baog yung kanyang asawa, but he believed God. You need to believe God, the God of impossible. No, the God of impossible. Kagaya po ni Abraham, naniwala siya sa Panginoon. Abraham means exalted father. But Abraham is a father of multitudes. Kaya makikita natin dito mga kasama na dapat as a father, we need to be a covenanted. No, you need to be a covenanted. I need to be covenanted. A covenanted father. Because as a father, hindi tayo makakapag-function kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kasi ang concept ni Lord as a father, siya po yung nag-design ito ng unconditional love kay Lord. So dapat maintindihan natin na as a covenanted father, we need to be faithful. A covenanted father is faithful. Pakisabi sa katabi, faithful. No, we need to be faithful. Mahalaga po na nauunawaan natin ang mga bagay na ito. We need to be honest. As a father, we need to be faithful. Sabihin mo sa katabi mo, full of faith. So that's why we need to be faithful. You must be a man full of faith. Wala pong imposible sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Ang katapatan po natin, mga kasama, ay merong malaking bagay sa buhay po natin. So you need to be faithful. Sabihin mo sa katabi mo, you need to be faithful. You need to be honest. No, dapat marunong tayo na i-communicate natin kung ano yung nararamdaman natin sa ating asawa, sa ating anak, and especially yung vision about the future para sa ating pamilya. So you need to be faithful to God. You need to be faithful to His Word. And you need to be faithful to your purpose. So it means to say no secrets. Pakisabi sa katabi, hindi dapat nagsisikreto. Mga tatay, walang sikreto. Mga asawang lalaki, walang sikreto. Parang wala akong kausap. Parang full of secret tayo ha. Ang mga tatay, hindi rin nagsisinungaling. Kasi tapat tayo sa Diyos. We have a one audience. It is God. So kaya mga kasama, mahalaga tayo na naiintindihan natin ang mga bagay na ito sa buhay natin. You don't need to be perfect. You need to be honest. You must be honest. Sabihin mo sa katabi mo, dapat tapat. So dapat hindi tayo covenant breaker. Dapat tayo ay covenant keeper. So dapat nakikita natin yung order na ang lahat ng bagay nagbumula kay Lord. So, lahat ng bagay nagsimula sa kanyang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, it means to say it is precept. Precept, it is the Word, the very Word of God. So, do not live according to the world concept or even the knowledge of the world. Ang intindihin natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. So, as a father, we have a foundation that our foundation is none other than the Word of God. Kapag ka ang isang tatay
nagtitiwala sa salita ng Diyos, nagiging tapat sa Diyos, maniwala kayo merong matinding mangyayari sa Kanya. Merong matinding mangyayari sa Kanyang pamilya. Uulitin ko ulit, kapag ang tatay may matinding paniniwala sa salita ng Diyos, may matinding paniniwala sa Diyos, may mangyayari sa buhay mo. May mangyayari sa pamilya mo. So, you need to understand these things. Hindi tayo kayang makatayo bilang isang tatay na hindi natin ipinupundasyon ang ating sarili sa salita ng Panginoon. So, kaya sa lahat ng mga tatay na naandito ngayon, magtiwala tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Huwag na tayong mag-pretend. No, kahapon, niyaya po ako noong foreman doon sa kabila, doon sa construction site. Meron po siyang pinakikita sa akin na doon sa may bakod ng bahay namin. May pinakita po siya sa akin. Niyaya doon ako sa construction site. Nakapambahay po ako, nakashort ako. Tapos pagpunta ko po ng construction site, tumama po yung tuhod ko doon sa bakal. Nakita ko, sumirit yung dugo. Pagsirit ng dugo, ginanong ko kagad. Tapos sabi nung foreman, sabi niya, okay lang po ba kayo? Dumugo po. Sabi ko gano'n, hindi, okay lang yan. Pero sa loob ko, kung nandun ang asawa ko, sigurado mag-iinarte ako. Tapos kumuha akong tubig, ginanong ko lang. Tapos pag-uwi ko, aray, ang sakit. Alam nyo, sometimes, ang mga bagay sa buhay natin, sometimes may mga bagay na hindi totoo. Yung, alam nga naman, aray, ang sakit. Alam kung gano'n doon yung sa construction site, puro lalaki ang mga yon. So, pero sabi ko sa isip-isip ko, kung nandito ang asawa ko, hindi ko maano yung pain na yon. Napakasakit talaga, sirit yung dugo. So, ang kailangan nating maintindihan sa buhay natin, yung umamin. Kaninang umaga pagkapaligo ko, ako masakit na naman, nilagyan ko ng gamot. Sabi ng asawa ko, na paano yan? Doon sa construction site, nasugatan ako. Sabi, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, wala lang, parang gumanon lang ako. Tapos, kung nandun ka, sigurado mag-iinarte ako. Aray, ang sakit. Sabi niya sa akin, kaya nga kilalang kilala kita. Alam niyo, ang pinakamatinding nakakakilala sa'yo, bago ang Panginoon yung asawa mo. Second, yung mga anak mo. So, you need to be faithful. You don't need to be perfect. You need to be faithful. No, sabihin mo sa katabi mo, pag-aralan ng katapatan. Ipamuhay ang katapatan. Noong pong inamin ko yun kaninang umaga, tawa ng tawa yung asawa ko kaninang umaga, sapagkat bilang lalaki parang, hindi, okay lang yun. Pero yung sabi ko sa kanya, love, alam mo kung nandun ka, napakasakit talaga. Makikita mo na naman yung kaartehan ko. At alam mo, sa'yo lang ako ganon. Alam niyo, mga lalaki, may mga kahinaan yan. Pero dapat alam yan ng asawang babae. Kasi ang mga lalaki minsan, merong tendency na magtago. Tayo nga yung mga lalaki. Sabihin mo, tayo nga yung mga lalaki. May mga lalaki ba dito? Yan. Hindi mo kailangan maging perpekto, ha? Ang kailangan mo maging totoo. No? Kasi, wala namang magagawa sa atin ng tao. Wala namang nagagawa sa atin, nakapalibot sa atin. Ang may magagawa sa iyo, yung Diyos. No, na meron kang dapat aminan, na meron kang dapat tanggapin sa buhay natin, kailangan ma-practice natin yung katapatan sa buhay natin. So this time, sa mga lalaki na naandito ngayon, I want to raise up your hands. Yung kanang kamay mo, ilagay mo sa iyo, itaas mo yung kanang kamay mo, and then yung kaliwang kamay, ilagay mo sa ulo. And I just want to pray for you. No, alisin natin yung pamacho image. Alisin natin yung mahusay tayo, magaling tayo, ma-pride tayo. Pero ang importante ngayon, yung marunong tayo umamin sa Diyos. Starting today, papracticein natin na magiging honest tayo.
Father, thank you for your goodness. Thank you for your word. Thank you, Father, for Abraham. Lord, napakatindi ng promise mo sa amin because we are Abraham's seed through Jesus Christ. Lord, I pray sa lahat ng mga lalaki na naandito ngayon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang maging ugali namin, maging buhay namin ng katapatan. And turuan mo kaming i-communicate namin yung mga bagay na nararamdaman namin. Araw-araw ng buhay namin, O God, maging totoo kami, maging tapat kami. Sa lahat ng bagay na ginagawa namin, Panginoon, Ikaw lang ang aming pararangalan. Wala kaming itatago, wala kaming ililihim. Hindi kami magsisinungaling, O God, sapagkat simula ngayong araw na to, mabubuhay kami sa katapatan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung lalaki yan, sabihin mo sa katabi mo, bigyan mo ng high five, sabihin mo sa katabi mo, you are faithful. You are faithful. So pwede na po kayong umaupo, mga kasama. So you are faithful. No, tandaan nating mabuti na kapag tayo ay may katapatan, may pagpapala sa Panginoon at ang buhay natin ay kagalakan ng iba. So kapag sumusunod ka sa Diyos, yung buhay mo nagiging kagalakan sa iba. Second thing, a covenanted father will be promoted. Are you excited? A covenanted father will be promoted. So tandaan nyo, pangalan pa lang, Abram, ang pangalan ni Abram ay exalted father. Si Abraham is a father of multitudes. So merong divine ship. Sabihin mo sa katabi mo, divine ship. So merong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pinopromote tayo ng Panginoon every day of our life. So tandaan natin, ang stagnancy is enemy of your success. Uulitin ko ulit. Stagnancy is the enemy of your success. Man of God, if you are covenanted with God, God will promote you. So do not be stagnant. So flow in the divine ship. Kailangan kung ano yung gusto ng Panginoon, yun ang lakaran natin. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun yung gawin natin. Like Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham, hindi na Abram ang magiging pangalan mo, kundi magiging Abraham. It is a divine ship. And also, it is a divine responsibility. Tandaan niyong mabuti mga kasama na ang buhay natin hindi lang sa ngayon. Ang buhay natin may epekto sa future. Uulitin ko ulit, your life is a blessing to your generation. Kaya you need to be responsible. Huwag mo lang palakihin sa pera. Huwag mong palakihin sa pangangailangan. Palakihin mo sila sa pananampalataya. Because God wants to promote you. The best promotion is our promotion in the Lord. So yan po yung bagay na kailangan nating mapakita sa ating mga anak na bilang mga lalaki, tayo po, we are after for God's glory. As a man, as a husband, as a father, we are after God's glory. We seek for God's glory. We do not seek for riches. We do not seek for fame. We seek for God's glory. Because God's glory brings you fame. God's glory brings you riches. Only in God. So, do not be stagnant. Allow God to promote you to your next level. Be responsible. Spiritually speaking, you need to be responsible before God. Yan po yung dapat matutunan natin, mga kasama. Na bilang isang lalaki, after tayo sa obedience natin sa word ni Lord. Because the word of the Lord is not emotion. The word of the Lord is not situation. But the word of the Lord is precept. Bago ka pa may maramdaman, bago ka pa may maisip, may salita na ng Diyos na iyong lalakaran. So as a man of God, you need to focus yourself to the Word of God. You need to focus in His presence and God will promote you. Are you excited for God's promotion? So mga kapatid, importante po na naiintindihan natin yung divine ship. It is more of higher responsibility. I am a responsible person para sa aking asawa. Pag nakikita ko yung aking asawa na lumalayo na siya, hindi niya sinusunod kung ano yung precept ni Lord, kung ano yung word ni Lord, kung ano yung will ni Lord, I need to expect.
I need to talk about the things, the habit na dinidevelop niya. Because as a husband, I need to protect the presence of God in my wife. I need to protect the presence of God in my children, in my child. So, kailangan natin ng mga bagay nito kasi only the presence of God promote us. Do you want to be promoted? So, you must be a covenanted father because those who are covenanted father will be promoted. So, from glory to glory, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. And third thing, a covenanted father will multiply. A covenanted father will multiply. So tandaan nyo, multiplication is not just in the siblings. Hindi lang sa children. In all aspects of your life. So yan po yung bagay na ipinakita dito. Tandaan nyo, kapag binigyan ka ni Lord ng responsibility, bibigyan ka niya ng resources. Uulitin ko, if God gives you responsibility, God will give you resources. Hindi ka ikukumand ni Lord na pumunta sa isang lugar na hindi ka niya sasamahan. Hindi yan, walang ipagagawa sa iyo si Lord na hindi siya magpo-provide ng iyong pangangailangan. Because you are a covenanted person. So you need to have faith. Like Abraham, he became a father of faith. So faith is three things. It is just a product of three things. Number one, believe. It is IQ. Trust, it is EQ. Assent, it is SQ. So, believing is acceptance. It means to be convinced by. Yan ang ibig sabihin nito. Kaya si Abraham, he believed, yung cognitive level niya, yung thinking ability niya, he believed God. Yes, pangit yung sitwasyon ko, pangit yung condition ng hopeless, condition and situation, pero si Lord may gagawin. So, napasunod ni Abraham yung kanyang utak. Uulitin ko, napasunod ni Abraham ang kanyang utak. Ang kanyang pag-iisip. Darating ka sa punto na hindi mo kayang isipin, pero may magagawa ang Diyos kahit hindi mo kayang isipin. So, do not believe on your IQ. Pagdudahan mo ang isip mo. Kasi may magagawa ang Diyos. So yan yung bagay na nakita ko dito na kung saan dapat paniwalaan natin, tularan natin, gawin natin. Believing is acceptance. Believing is being convinced by something na kahit ang isip mo hindi abot, may magagawa ang Diyos. Because your mental capability is limited. So, EQ or trust is all about feelings. It's all about emotions. It's all about self-awareness. It's all about emotional self-control. So that is trust is all about. So kaya mong paamuin ang inis mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya mong patabangin ang toyo. Totoo ba na maraming tinoyo hindi na sumunod kay Lord? So kaya mga kasama, wag mong sabihing mahal mo ang Diyos kung meron namang galit ang puso mo. Because the Word of God says, it is very clear. Sabi niya, kapag ikaw ay sasamba sa akin, iwanan mo ang handog mo. Makipagkasundo ka, ayusin mo muna damdamin mo. Bago ka pumunta sa akin. Yung iba kasi talaga ganito eh. Hindi naman ako may kasalanan, sila naman kaya ako nagkakaganito. Mga kasama, napakahalaga sa buhay natin, yung feelings and emotion, nakukontrol natin ito. At nasusunod natin kung anong pinagagawa ng Panginoon. So it is emotional self-control. Kaya pakisabi sa katabi, trust. Trust. So pagtiwalaan mo yung Panginoon, huwag yung iyong damdamin. Pagdudahan mo rin naman ang iyong nararamdaman. Sino may naiintindihan dito, mga kasama?
Sabi mo sa katabi mo, pagdudahan na nararamdaman, ha? Huwag mong sundin na nararamdaman mo kasi tibok ng puso yan, nagbabago yung salita ng Diyos. Hindi. Tandaan nyo, kapag sinunod mo ang iyong damdamin, kapag sinunod mo ang iyong emosyon, mapapahiya ka. At pag napahiya ka, magkaka-pride ka. Mga kasama, emosyon. Pakisabi sa katabi, EQ. So you need to believe, you need to trust, and the last thing is all about assent. It is spiritual quotient. So the expression or approval or agreement. Yan ang ibig sabihin nito. The expression of approval or agreement. Pakisabi sa katabi, pinahihintulutan. Nagpapaubaya. Yes, may naiisip ako, may nararamdaman ako, pero Lord, yung gusto mo ang masusunod. Hindi yung gusto ko. So kaya, mga kasama, mga kaibigan na nandito ngayon, as a father, I just want to receive this message to you. For you, I mean. So as a covenant father, you need to be faithful. As a covenant father, I tell you, if you follow God, if you obey God and His word, you will be promoted. And as a covenant father, you will multiply. You will multiply. So mga kasama, gusto kong maintindihan nyo, ang pagiging tatay ay hindi lang ngayon. Ang pamilya natin hindi lang ngayon. Nagbibuild tayo ng nation. We are building our nation. So that's why we need to be godly. We need to prepare ourselves for something great because God is preparing us to multiply. So tandaan nyo po mga kasama, basta pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, sinunod mo yung salita ng Diyos, God will multiply you. No, God will multiply you. So, napaka-importante nito, be a covenanted father. Be a father of covenant. And be a father of faith, like Abraham. And be a good man. Sabi mo sa katabi mo, maging mabuting tao ka. Mabuting lalaki ka. So, gusto kong tawagin si Pastor Tess dito sa harapan. Baka meron siyang message sa lahat ng mga tatay na nandito ngayon. I just want to grab this opportunity para po sa bawat isa sa atin. No, tandaan nyo po, you must be a product of multiple anointing. Just receive a message, especially to all the father. Alam nyo, nakakita ko sa FB, ang daming bati ng mga tao tungkol sa mga tatay nila. Minsan ang mga anak, hindi ko malaman kung bakit nahihiya sila sa kanilang sa family, di ba? Nung isang araw, kausap ko yung mga kabataang babae, mga disciple ni Dayan. Pero napansin ko, nahihiya sila sa kapamilya nila. Nahihiya sila sa nanay nila, nahihiya sila sa tatay nila. Nagtataka ako, bakit nangyayari sa pamilya yon? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, minsan, ang pamilya, nagiging yung pag umuwi ka, ang tingin mo na lang sa family mo, ang tingin mo na lang sa bahay nyo, is parang boarding house. Uuwi ka, magbibis ka, tapos alis ka. Kasi bakit? Yung joy, hindi maramdaman sa family. Pero tayo, bilang mga nanay, bilang mga parents, dapat po tayo ang unang nagbibigay nito sa kanila. Kasi minsan, nung nagkakwentuhan kami, yung ibang mga patungkol sa parents po yung pinag-usapan namin patungkol sa family nung nag-cell group po kami. Ang sabi ko, minsan kayong mga anak, nahihirapan ninyong unawain kaming mga magulang. Ang sabi ko sa kanila, alam mo ba mga anak, kayo din, hindi namin maunawaan. Pero isang bagay lang para magkaunawaan tayo. Hinakailangan nating tanggapin ang bawat isa. Kasi minsan, ang preference natin ng pagmamahal ay depende dun sa gusto natin. Tama po ba? Mga anak, asawa, di ba, ang preference natin, mahal natin yung asawa natin kapag pinagbibigyan tayo. Tama po ba? Kapag ang anak naman, mahal mo si tatay, si nanay mo kapag pinagbibigyan din yung iyong mga gusto. Pag hindi na, hindi mo na sila love. Pero ang sabi ko sa kanila, para maging maayos, wala akong perfect family. Walang perfect relationship, pero ito ay we know work out. Amen. At
gusto ko lang gusto ko lang i-honor yung mga tatay ngayon. Kagaya ho ni Pastor. Si Pastor ho, napakabuting tatay. Nung isang araw ho, nagkukwentuhan kami, miss na niya si Dayan. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Kasi ho, si Dayan, lumaki ng ganun, gawa ng tatay niya. Alam niyo ba, nung pagkapanganak ko, hindi ako nag-alaga kay Dayan. Yan ho ay lumaki kay Pastor. Natutulog ho yun sa dibdib ni Pastor, napupuyat siya ay lahat-lahat. Kaya ho, hindi ako nagtaka nung nagkukwento siya sa akin, tinatanong ni Dayan, Mami, tinatanong ni Daddy kailan daw ako uuwi. Tapos kinausap ko po siya, sabi ko, ay, nami-miss si Dayan. Kasi po, ang tatay, sobrang napakahaba ng pasensya. Agree ba yung mga anak at saka yung mga asawa? Ang mga tatay ho, sobrang gagawin ng lahat para sa pamilya. Minsan, hindi lang natin makita mga nanay, hindi lang natin makita mga anak. Kasi nga, meron tayong ibang preference ng pagmamahal. Meron tayong standard. Pero kung titingnan natin, sa totoo lang, yung ginagawa nila araw-araw, yung ginawa nila noong paman, nung nagpakasal tayo, nagkaroon ng pamilya, ang tatay ho, sobrang nag-stand. Gusto ko na nasabihin sa inyo kung paano nag-stand si Pastor, kung paano po siya nag-stand sa family namin. Nung nag-start kami, hindi ho ako nagpapasubmit sa kanya. Nakita ko ho yung transition, na kapag po pala ang bawat isa sa pamilya, nagiging maayos yung relationship. Nalalaman po ng bawat isang miyembro ng pamilya, ano ba ang aking responsibility bilang asawa? Ano ba ang responsibility ko bilang asawang lalaki, asawang babae? Anong responsibility ko bilang anak? Pero tayo po bilang mga nanay, ang responsibility ko na unang inayos sa aming family. Una nga ho, dahil hindi ako nagpapasubmit. Ang una ko inayos, yung sarili ko. Tapos sinabi ko sa anak ko, anak, simula ngayon, kinakailangan ng daddy na ang maging leader ng family. Kasi, nayak ako. Kasi dati ho kasi, hindi ako mabuting tao. Hindi ako mabuting asawa. Hindi ako mabuting nanay. Ay, dinugtugan pa. Pero ang ganda lang kapag nakita mo na sa transition pala, ang blessing mas magpo-flow kapag naging maayos. Na magawa natin yung responsibility natin bilang kasama sa pamilya. So love is very crucial. Dalawang bagay ang pwedeng gawin ng pag-ibig. Kapag ang pag-ibig na walang karunungan, pwede kang mangunsinti. Yung mali, i-tolerate mo. Yun yung sinasabi niya na hindi ako nagpapasubmit dati. Yung pagmamahal, dapat makita sa akin yung unconditional love para magpasubmit siya. It is not all about authority. It is not all about position, but relationship. Yun po yung bagay na dapat makita natin as husband and wife. Pag may nakita akong mali sa kanya, I communicate to her, I speak to her in a loving way. Love, hindi maganda yung ganyang ugali. Hindi maganda yung ganong ginawa mo. Ito yung epekto niya sa'yo. Samantala kung ito ang gagawin niyan, ito yung epekto sa'yo. Ito yung future mo. So, nagseset din ako ng destiny sa kanya. Ang gusto kong sabihin, mga babae, mga anak, mga tatay na nandito as a family, sometimes ang mga babae, meron silang tinatawag na emotional blackmail. Ano yung emotional blackmail? Ang mga babae, meron silang abilidad, meron silang husay, meron silang galing na magtuyo-tuyuan. True. Amen? Mga lalaki, huwag kayong papayang na dahilan sa toyo nila, maaapektuhan yung pagsunod natin sa Lord. Mga lalaki, huwag tayong papaapekto dahilan sa toyo nila,
hindi natin magagawa kung anong kalooban ng Diyos. Tandaan nyo, ang toyo lilipas. Yung toyo lilipas. Pero ang importante, as a man, as a husband, as a father, as a loving person to my wife, to my children, to my family, to my child, to my family, I need to speak to her in a loving way. Not a brutal way, but in a diplomatic way. So kaya, yun yung moment namin ng discipleship. Habang kami nakahiga, nakaunan siya sa braso ko, nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami. Love, yung toyo mo, nararamdaman mo yan. Pero hindi porke may toyo ka, magkakatoyo din ako. Sa'yo na lang yung toyo mo. Huwag mo na kaming idamay. Nagiget niyo po, mga kapatid? So as a husband, as a father, kailangan natin gawin to kasi hindi kami okay kasi maapektuhan yung anak namin. Yung generation. So kaya, mahalaga na bilang isang lalaki, ikaw ang nagpapatakbo, ikaw ang merong direksyon, ikaw ang merong naririnig because you are the head of your family. Amen. Father, husband, you are the head of your family. Kung saan mo dadalhin ang pamilya mo, depende sa takbo ng utak mo. At depende sa nakikita mo. So, kung ano ako ngayon, yun yung nakita ko nung nakaraan. Yun yung takbo ng aking isipan, yun yung nakita ko. Pero kung ano ako sa future, yun yung hinahakbangan ko ngayon. Kaya lang hindi ako pwedeng pumunta ron nang ako lang mag-isa. Me and my household, we will serve the Lord. Amen. We will serve the Lord. Dumating yung time, love, galit ka sa akin. May nagawa akong mali, pero huwag mo idamay si Lord. Hanggat ikaw ang asawa ko, pag magsisimba ako, kasama ka. Hindi ako papayag, not in my house. As long as na kinikilala mo kong asawa, magsisimba ako, sasama ka. Kahit anong nararamdaman mo, anong toyo mo, asawa mo ako, sasama ka. Amen. But I communicate it with love. Hindi makakabuti sa iyo ang hindi sumunod sa Lord. Kahit anong naiisip mo, anong nararamdaman mo. As a father, as a husband, we are responsible. So tuwan-tuwa ako sa kanya nung kinukwento na lang niya to. Kaya niya naikukwento kasi napagtagumpayan na niya. Amen. But during the process, matindi po yung mga dialogue niya. Ano yung mga dialogue mo sa akin during the process? Wag na masakit. Kasi yung bunso ko, panganay siya. So, nung nagpakasal kami, syempre, pag nagpapakasal, unahan ang posisyon. Naposisyonan ko yung ako ang head. That is the concept of the world. But that is not the precept of the word. So, naunahan ko siya. Ako ang naging head for 12 years. Pati anak ko, talagang pag sinabi ko, batas yun sa bahay namin. Pagka siya nagsalita, wala yun. Hindi namin pinagpapapansin. Kaya, tatlo lang ho kami. Isang anak ko, tapos kami mag-asawa. So, kung sa botohan, talo agad siya. Pero, yun ang buhay na magulo. Buhay na wala sa ayos. Financially, physically, relationally, talagang parang buo lang. Kapag babae ang nasusunod. I warn every husband in the house. Ang mga babae, magaling silang maggalit-galitan, mag-away-awayan, at saka ang mga babae, magaling ding maggaling-galingan. Tama. Pag ang lalaki, sumusunod sa asawa niya, I tell you, magulo ang pamilya. Dinanas namin yun. Kaya bless yung mga single na naandito ngayon. Bless yung mga may asawa ngayon na nagpapa-coach. Yeah. Tandaan niyo po, pag hindi po kayo nagpa-coach,
Yung mga hardships and troubles ng relationship as husband and wife, madadaanan nyo po yun. So, yun po yung kwento na pangit. Pinagdaanan namin during the process. Yan po, pero yung transition nga po, nangyari after nung na-encounter ko si Lord. Pero nag-church na po ako noon, tagal ko na nag-church. Pero ang maganda lang kapag dumaan ka sa process. Ito ang mahirap, habang dumadaan ka sa process, hindi madali. Siyempre, yung submission, yung sinabi sa word ni Lord, wives, submit to your husband in everything. Yun ang matindi, yung in everything. So medyo nag-struggle po ako doon. Akala ko, nagpapasubmit ako. Pwede ka ba lang nagpapasubmit sa salita? Partial. Partial pala yun. Not total. Pero nararamdaman pala nila yun. Pero feeling ko, sabi ko, mabihira, nagpapasubmit na nga ako. Parang anong-ano na ako, babang-baba na ako, yung ganon. Kasi nga, sanay kang ano eh. Pero sabi niya, hindi ka pa nagpapasubmit. Sabi ko, ganon. Pero alam nyo, habang dumadaan ka sa process, naiintindihan mo. At habang dumadaan ka sa process na sa submission, kasi ang submission in everything So lahat, walang secret, walang rebellion. Pwede kasing may rebellion ka tumatango ka, pero sa back ng mind mo, hindi ka. So naranasan ko yun. Hanggang sa may mga decision siya na minsan nagpapabaya ako, pero binabantayan ko. Na kapag nagkamali, sisisihin ko pa, sabi ko sa'yo, ito mas maganda Hello? Nangyayari ba yon? Nangyayari yun, pero alam nyo, nung ganun ang process na habang dinadaanan ko, walang blessing. Sabi ko, tapos dumating din na nagtatry akong subukan yung toyo, subukan yung mga pahawi ng buhok, subukan yung hindi pagpansin, subukan yung pagtahimik. Ang maganda lang, nag-stand siya. Talagang pinanindigan niya na kahit lahat ng ginawa kong strategy na yun, hindi na umipek. Ngayon, nag-decision na ako, sabi ko na, di ho ba tayo? Sasakit ng kalooban mo Nahihirapan ako nung sumasakit ang kalooban ko, pambira. Naaalipin ako ng galit ko, parang siya, okay lang, ako inis na inis. So, nag-decision po ako na, ito na lang ang gagawin ko, ito mas masaya. Pero alam niyo, nung ginawa ko yun, yung blessing nag-flow. Yun ang maganda Yung finances namin, naging maayos. Tapos yung anak ko, talagang nagpo-flow sa family. Kapag ginawa natin yung kalooban ng Diyos. Pero pag sinimulan na natin kontrahin yung word ng Lord, kontrahin natin yung leader ng family, yung blessing nababara, nagkakaroon ng bara. Kaya tayo mas piliin natin, huwag tayong maging malupit sa sarili natin, mas piliin natin na magdesisyon na kung ano ang tama. Kasi kung ano ang tama, doon lang magpo-flow ang blessing. Sa husband, sabi ng Bible, in Ephesians chapter 5, verse 25, New King James, NIV version, husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Sabi ng Lord sa mga father, because we are not just a father, also we are a husband. So bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Because this is a wonderful moment. It is a moment of all the father. Because hindi ka pwedeng maging mabuting tatay kung hindi ka mabuting asawa. At pag hindi ka mabuting tatay, hindi ka mabuting asawa, hindi mabuti yung pamilya. That's why the father is the head of your wife, of your household. In verse 4, chapter 6, Ephesians, it talks about the family. And sabi dito, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. So mga kasama, mga kapatid ko, mga tatay na naandito ngayon, I encourage you to build up your family, build up your wife, build up your children. Bring them up in the training and instruction of the Lord. So, baliwala ang kasikatan, baliwala ang kayamanan, baliwala ang katanyagan.
kung makakalimutan natin ang mga bagay na ito. So those are just temporary things. So as a husband, as a father, today, we are here to minister to you. And not just to you, to your wife, and also to your children. Because ang inaatake ngayon ng kaaway ay pamilya. The enemy's attack right now is not just in individual, but it is in the family. So merong mga bagay na hindi natin napapansin, hindi natin nakikita, sapagkat maraming mga tao ngayon nabubuhay na lang sila sa concept. No, nabubuhay sila sa concept. Concept means, it is two words. Con means together, and sep means thought. No, yun po yung ibig sabihin ng concept. So, concept means a thought that has been concluded. It is just being conceived. Yan po yung thought. So, pero ang pinaka-importante sa lahat, as husband, as a father, we need to live not in concept, but we need to live in precept. Precept, it is also two words. Pre means before, and sep means thoughts. No, means thought. It means original idea of God. It is before thought. So, precept means before thought. It is the idea that comes from God. So that's why merong church, ibinabalik tayo doon sa original design. Hindi tayo sumusunod doon sa mga bagay na standard ng mundo. Yes, hindi masamang mag-celebrate ng Father's Day. It is good and wonderful to celebrate the Father and in the Father's Day. But the most important thing is our foundation. So hindi tayo nakikiuso, hindi lang tayo nakikisabay. Binababa natin sa pundasyon. Binababa natin sa pundasyon. It is the very word of God. It is the idea of God. Being a husband, being a wife, and in the family, it is the design of God. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Salamat ng marami. Ang hirap maging tatay pag hindi mo alam kung paano. Paano ituturing ang asawa, paano ituturing ang mga anak. Alam nyo, naging mabuting tatay lang ako noong nasumpungan ko yung aking sarili sa salita ng Diyos. Tayo kasi may tendency na mangunsinti ng asawa, mangunsinti ng anak kasi sobrang nagmamahal. Tandaan nyo po, kapag sobra tayong nagmahal, kawawa ang mga minahal natin ng sobra, mapapariwara ang kanilang buhay. Kaya po itong sinturon, hindi po ito pamalo. Ito pong sinturon na to, tayo po ang babantayan. Sabi ho ng salita ng Panginoon, ilalagay daw po ito sa bewang para po siguraduhin intact ang breastplate of righteousness. So tandaan nyo po, pag walang truth, wala rin pong katuwiran. So kapag walang katuwiran, puro baluktot. So ang babantayan po nito, yung katuwiran sa puso natin. Na kayo po ay magiging matuwid na asawa, matuwid na anak, na tatay sa inyo pong mga asawa. So ang aking panalangin sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng puso na kagaya ng sa Diyos, na hindi nangungunsinti, pero hindi rin naman siya nanghuhusga. Na laging siyang nagbibigay ng pagkakataon upang ang mga tao ay magbago. Kaya po ito ay pag-asa natin na ang iyong buhay babaguhin ng Panginoon. Ilagay mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos, babaguhin ng Panginoon, isuot mo ang belt of truth at yung breastplate of righteousness, mapoproteksyonan natin. At mabubuhay tayo sa katuwiran, mabubuhay tayo sa kabanalan, at mabubuhay tayo sa gusto ng Panginoon sa ating buhay. So in behalf of Reigning Light Family, binabati po namin kayo ng Happy Father's Day. Sa abot po ng hindi ko makakaya sa lahat ng tatay na naandito ngayon, I am more than willing to help you. Huwag po kayong mahiya na dumirekta po sa amin. Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon at ng pintuan para po magpa-coach.
No, hindi ko po kayo kilala personally, pero binibigyan ko po kayo as a family, spiritual family po natin. Bigyan niyo po ako ng pahintulot sa inyong buhay na maging tatay. No, at naniniwala po ako sa tulong ng salita ng Diyos, magiging mabuting tatay tayo lahat. So, tandaan niyo po, meron tayong biological father, pero meron din tayong spiritual father. At ang spiritual father po natin na yon, walang iba kundi ako na ibinigay sa inyo ng Panginoon. At yan, based on our relationship. So, God bless you. Happy Father's Day po sa inyo. Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa aming mga tatay, Panginoon. Lord, thank you dahil sila ang binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ginabayan mo kami sa pamamagitan nila, Lord. Lord, i-bless mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. I-bless mo sila, Lord, physically. Lord, I pray na hindi magkakasakit ang sinuman sa kanila. Lord, i-bless mo sila, Lord, sa financially, Lord, as a ginagamit mo bilang provider ng family. Lord, I pray na gamitin mo sila, Panginoon, na mag-nourish. Lord, I pray na hindi mo sila pagkukulangin. Ikaw magpo-provide sa life nila. I pray, Lord, sa spiritual blessing. I pray, Lord, na sila ang mag-model, Lord, ng spirituality, ng pagde-devotion, ng pagse-cell group, ng pagmi-ministry, Lord, sa family. I pray din, Lord, na nabigyan mo sila, Lord, sa lahat ng aspeto. Emotionally, Lord, sila maging pinakamatatag sa family nila, Panginoon, na mag-model ng faith, ng obedience, Panginoon. Lord, I pray sa mga father na to, na ingatan mo sila sa lahat, sa tatahakin nila, sa paglilid ng family, Panginoon, na magmo-model sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay for your glory. Salamat, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.